Samantala, nagsuspindi ng pasok ang iba't ibang lokal na pamahalaan dahil sa epekto ng bagyong Aghon. Sa Metro Manila, nag-anunsyo ng walang pasok ang Las Piñas City, Malabon City, Taguig City, Valenzuela City, mga barangay Sacred Heart at San Vicente sa Quezon City. Suspendido rin ang pasok sa mga karatig lalawigan, kabilang na ang Quezon Province, Laguna, Santo Tomas sa Batangas, Batangas City, Laurel sa Batangas, Carmona sa Cavite, Gapan City sa Nueva Ecija at Halahala sa Rizal. Samantala, nagkansela rin ng flights ang Cebu Pacific dahil sa masamang panahon sa kanilang destinasyon. Wala namang na-stranded pero aabot sa higit 400 ang apektadong pasahero sa San Jose at Naga Airport. Sa kaugnay na balita, nakatutok naman si Pangulong Bongbong Marcos sa aksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga apektado ng bagyong Aghon. Dagdag pa ng Presidente, may nakahanda silang 3 bilyong pisong pondo para sa agarang pagpapaabot ng tulong sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyo. Pakinggan natin ang report ni Lef Narciso. Nakabantay ang Malacanang sa lagay ng bagyong Aghon at sa sitwasyon sa mga lugar na dinaanan nito. Partikular na tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawa ng kaukulang mga ahensya ng pamahalaan para matugunan ang pangailangan ng mga lugar at mga residenteng apektado ng masamang panahon. Sa kanyang official X account, ibinahagi ng Pangulo na aabot sa 1 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi sa mga apektado ng bagyo. Nakahanda rin anya ang 3 bilyong pisong standby funds para masiguro ang mas malawak at mabilis na tulong. Unang nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos sa mga ahensya at lokal na pamahalaan na tiyaking makararating ang kailangang tulong ng mga tinamaan ng kalamidad. Ayon sa Presidente, makaaasa ang publiko sa patuloy na suporta sa mga komunidad at pagtiyak sa maayos na kalagayan ng mga ito. Kaugnay nito'y patuloy naman ang pagbibigay ng updates ng Presidential Communications Office sa pagtulong ng gobyerno sa mga residenteng apektado ng bagyong Aghon. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, kasado na ang taas presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa oil industry sources, magmamahal ng 40 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel at gasolina, habang 30 centavos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang taas sa presyo ay bunsod ng paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at planong pagbabawas ng produksyon ng OPEC Plus o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Sa mundo naman ng volleyball, pasok na sa semifinals ng AVC Challenge Cup ang Women's Alas Pilipinas matapos nitong ma-sweep ang Chinese Taipei kagabi. At dahil na-secure ng Nationals ang top spot sa Pool A, makakatapat nito ang team mula sa Kazakhstan sa araw ng Martes. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Laban Alas, Laban Pilipinas. Hindi binigo ng Women's Alas Pilipinas ang mainit na suportang ipinakita ng mga Pilipino sa naging huling laban nito sa group stage kontra Chinese Taipei. Nagpatuloy ang magandang laro ng Nationals nang masweep nito ang kalabang kupunan sa AVC Challenge Cup for Women na ginanap sa Rizal Memorial Stadium kagabi. Dahil dito, isang perfect run ang naitala ng Alas after also sweeping Pool A laban sa mga team mula Iran, India at Australia. Pinangunahan ni Ea Laure ang naging laban ng Philippine team with 14 points on 12 attacks, 1 block and an ace. Habang hindi rin nagpahuli sa scoring si Vanny Gandler, adding 12 points. Sasamahan ng Australia ang Pilipinas sa semifinals bilang second best team sa Pool A with 3 wins and 1 loss. Makakaharap ng Alas ang Kazakhstan sa semis na gaganapin bukas May 28, habang makakaharap naman ng Australia ang Vietnam. Ito na ang kauna-unahan sa 63 kasaysayan ng National Federation na nakatapak sa semifinals ng AVC. Para sa MBC TV Sports, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Sa pagbabalik naman ng MBC TV Sports, Liquid Echo hinirang bilang MPL Philippines Season 13 Champions. Yan ay matapos ma-sweep ang Falcons AP Bren.
Para sa mga detalye, tumutok lang sa MBC TV Network News. Samantala, sa ating breaking news, arestado na ng Philippine National Police ang gunman sa pagpatay kay Mercedita Gutierrez ng Land Transportation Office. Para sa buong detalye, alamin natin mula kay Val Gonzalez. Val? Go ahead, Val Gonzalez. Babalikan natin ang report na yan ni Val Gonzalez. Hinimok ni Senate Minority Sa iba pang balita, pinatutuon ni Senator Coco Pimentel ang investigasyon kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa paniniwalang may kaugnayan ito sa Pogo operations sa halip na sa kontrobersyal na citizenship nito. Paliwanag ng senador, ipaubayan na lang sa Office of the Solicitor General OSG ang pagungkat sa tunay na identity ng alkalde. Buong detalye alamin natin sa report ni Raymond Dadpaas. Hinimok ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang mga kasamaang senador na huwag mawala sa focus ang investigasyon hinggil sa Pogo. Ito ay dahil nakasentro na sa pagkatao ni Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac ang investigasyon. Para kay Pimentel, dapat ibalik sa mga isyu at problema sa Pogo ang pagdirig at pagkaisa ng pagpapaalis na sa Pogo sa bansa. Mas makabubuti kung ipaubayan na lang sa Office of the Solicitor General o sa Korte ang pag-question sa tunay na citizenship ni Mayor Guo. Huwag gawing komplikado ang hearing upang hindi mapalayo sa isyu ng Pogo dahil maliban sa pag-question sa pagkatao ni Mayor Guo ay may mga nagsusulong din na isabay ng ipasara ang iba't ibang uri ng pasugalan sa bansa na pinangangasiwaan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sabi ni Pimentel, hindi mangyayari na maipasara ang lahat ng pasugalan sa bansa. Kaya't mas mabuting tutukan muna natin ang Pogo dahil ito ay ginagamit na palusot para makapasok sa bansa ang mga dayuhang biktima ng human trafficking. Dahil ang masaklap pati ang mga lehitimong mga Pogo operators ay nasasangkot din sa iba't ibang uri ng krimen. Sa hearing ng Senate Committee on Women and Children sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac, nakalkal ang personal na buhay ni Mayor Guo simula sa kanyang birth certificate, academic record at pagrehistro bilang botante. Lumabas sa record na naisumiti sa Senado na si Mayor Guo ang nagproseso ng mga dokumento na nagbigay daan para sa pagtatayo ng Pogo Mega Complex sa Bamban Tarlac. Iginit ni Mayor Guo na hindi siya espiya ng China dahil siya isang lehitimong Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinagpapaliwanag naman ang Land Registration Authority at the Philippine Statistics Authority sa mga questionabling titulo ng lupa at birth certificates na inisyu sa mga Chinese drug lord. Ito'y matapos pagkalooban ang negosyante at hinihinalang drug lord na si Willie Ong ng higit 300 na titulo ng lupa na nagkakahalaga ng bilyong piso. Tutukan natin ang balita ni Milky Rigunan. Dapat magpaliwanag ang Land Registration Authority kung bakit nabigyan ng 320 na titulo ng lupa si Willie Ong na nagkakalaga ng bilyong piso. Sa isyong pambayan, sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, dapat magpaliwanag ang LRA sa susunod na hearing ng komite. Si Ong, isang negosyante umano, ay pinaghinala ang drug lord at nagmamay-ari ng Empire 999 Real Estate Firm. Ang Empire 999 ang may-ari ng warehouse sa Mexico, Pampanga kung saan nasamsam ang 530 kilos ng shabu na nagkakalaga ng 3.6 billion pesos. Iginit ni Barbers na kumpiskahin ng LRA at ng Office of the Solicitor General ang naturang mga lupain para mapigilan si Ong at kanyang mga kasama na ipagbili, ilipat o itago ang kanilang mga illegal na ari-arian. Pakinggan natin si Congressman Robert Ace Barbers. Dahil ito nakita natin na hindi pala ito Pilipino, no? The fact na ikaw ay merong 200 na higit titulo at hindi ka Pilipino, wala kang karapatan na magkaroon ng mga lupain dito sa ating bansa. Therefore, ang aming panawagan ay i-file na kagad ang kaso at i-forfeit at i-confiscate yung kaniyang mga lupa
pabor sa ating national government. Samantala, pagpapaliwanagan din ni Barbers ang PSA maging DFA kung bakit nabigyan ng original passport at birth certificate ang naturang mga Chinese nationals para palabasin na sila ay tunay na mga Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa sa ilalim naman sa red at yellow alert ang Luzon Grid mamayang hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, magsisimula ang yellow alert mula 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon na magpapatuloy naman mula 10:00 hanggang 11:00 ng gabi, habang red alert naman ang itataas mula 4 p.m. hanggang 10 p.m. Inilalabas ang red alert kapag hindi sapat ang power supply upang matugunan ang demand ng kuryente at regulating requirement ng transmission grid. Sa Today in Metro, iniimbestigahan na ng Epidemiology and Surveillance Division ng Quezon City Health Department ang hinihinalang kaso ng mass food poisoning kung saan na biktima ang nasa 54 na individual na sinasabing dumalo sa isang pagtitipon. Ang buong detalye ihahatid ni Val Gonzalez. Umarangkada na ang pagsasagawa ng investigasyon ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division ng City Health Department sa nangyaring food poisoning sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. Sa inisyal na impormasyon ng Quezon City SESU, aabot sa 54 na katao ang nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagtatae at pagsusuka matapos dumalo sa isang pagtitipon. Kumuha na rin ng specimen ng City Health Department sa ilang individual na nakakaranas ng sintomas. Ito ay upang masuri at matukoy ang dahilan ng naranasan nilang matinding pananakit at LBM. Hindi pa ngayon masabi ng City Health Department kung ilan sa mga biktima ang dinala at nananatili sa ospital. Dahil dito ay patuloy na pinaalalahanan ang publiko na tiyaking malinis at wasto ang mga pagkaing inihahanda upang makaiwas sa anumang food and waterborne diseases. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Samantala sa iba pang balita, aabot sa 10 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Barangay 692 sa Quirino Avenue, Malate, Maynila. Sa report ng Bureau of Fire Protection, ating gabi ng sumiklab ang sunog at mabilis na iniakyat sa ikatlong alarma. Sa inisyal na pagtaya, 5 kabahayan ang nasunog o naaabot sa 500,000 piso ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan na ang sanhi ng sunog na karamihay inuupahan umano ng mga seaman.